Kung may ganito kayo, 400 square meters lang, no? 700 cuttings ang kumasya dito. Okay. So, ang focus naman itong area na to is for fruits only. Kailangan lambingin muna, no? Kasi huwag mong papaarawan, huwag sosobra ng tubig. Pero yung lifespan po ng Lifespan ng dragon rooted fruit. and grafted is over 50 years. Iba-ibang variety, ibang price. Iba-ibang price, yes po. Okay. Nakadepende sa variety po na bibilhin nyo. Sa lahat naman, nag-uumpisa sa maliit lang. Yes. So, huwag kayong maliit lang yung lupa. So, hindi nagmamatter yun eh. Yes. Yung dedication mo na para magtayo ka ng kahit sa umpisa na maliit. Then, pagtagal, di pwede mong palakihin. Diba? Yes, yes. Square meters, pero kasya ang 700 700 cuttings. Yes So, po. ito na yon. Yes po. Okay. Nice, no? Kung nakita nyo po yung spacing po ng trellis natin sa nauna po is malalaki po. So, yun po is nakadesign po para sa dadaanan po ng kolong-kolong at saka sasakyan po. Okay, para sa harvest, no? Yes po. Okay. Bali dun sa sa kabila man parang mas maluwang po siya. Yes po. So, dito po, naka-design naman po na ang dadaan is tao lang and yung wheelbarrow po. So, Okay. ang focus naman itong area na to is for fruits only. Yan po. Kasi, Pero ito, kung without the UV plastic, siguro mas matindi yung araw na tatama dito, no? yes po. Oo. So dun sa kabila, mas maluwang siya kasi para dumaan yung kolong-kolong, sabi mo, Yes para pag nag-harvest, mabilis na lang. Yes po. Okay. Pero dito, tao lang. Tao lang po at saka wheelbarrow po. Wheelbarrow yung pinangano nila. Yes po. Okay, sige. Tapos ito, mga ilang months na to, ma'am? Ito po is 3 months pa lang po. Okay, so how many months pa hintayin natin? Actually, nag-start na pong magbunga, sir. Ayan, may mga buds na tayo dun. Okay. Guys, no, kung may ganito kayo, 400 square meters lang, 700 cuttings ang kumasya dito. So, pwedeng mapakinabangan, no? Pero dito, gumastos sila ng bakal. Yes po. So, para sa, sa housing nila. Pero I think kung wala namang budget, pwede naman siguro kawayan, no? Yes po, sir. Ito, tapos UV plastic. Pero yung yung UV plastic na yan, ilang months tatagal yan? Ito po taon na since nag-start kami. So, ito yung mga nasa nauna po. Okay. Natutungtuhan po ng mga tao namin yan. So, Okay. nililinis kasi aanuhan siya ng mga dumi. So, nililinis ng mga tao, tumutungtong po siya. Matibay Sila. din pala, Yes no? po, matibay po. Matagal din pala, no? Pwedeng papakinabangan, no? Yes Ayan. po. So, guys, sa mga gustong mag-start ng dragon fruit farming, ayan, tignan nyo yung design po nila, yung technique po nila. So, nilalagyan lang nila ng kahoy, kawayan, para guide. Yes No, po. papunta doon para hindi tumumba. Then, sinasampanan nila dito sa mga nila. Okay. So, yun, napakaganda. Pero ito, bakal siya, pero nilagyan lang nila ng PVC. Yes po. Bakit, ma'am? Para? So, kasi ang bakal po is Ito, pag mainit, umiinit din. And okay. nagkinakalawang. So, yun yung number 1 na kalaban ng dragon fruit. Yes. Siguro, di ko na itatanong kay ma'am kung kaano yung gastos, no? Kasi talagang ginastosan itong area na ito dahil may bakal, may PVC, presyo pa lang yan, medyo talagang mapresyo na, no? Pero pang long term, ang purpose nila dito. Yes po. Ayun. So maganda, no? Alright mga kabidyo, tuloy-tuloy pa rin po ang ating pagbisita dito po sa Dragon Fruit Depot, dito po sa Bulacan. Kung saan kasama pa rin po natin si Ma'am Jen, ang farm manager po ng Nasabing Farm. At ngayon naman isi-share sa atin itong kanilang mga cuttings ng dragon fruit dito po sa kanilang farm. Ma'am, ano po itong mga nakikita natin dito? So, ito po yung second stage na ng pagpapropagate namin ng dragon fruit. Okay. Kanina nabanggit ninyo yung grafting, di ba? Yes po. Itong pangalawa, Is pag-develop naman ng ugat. okay. So, dito sa second stage, kailangan controlled yung environment niya. Okay, So, meaning, no direct sunlight, no water.
Okay. Pero ma'am, yung moisture content ng Lupa Ng lupa. na-maintain din. nami-maintain. Yes. Kaya kung mapapansin ninyo, no, sabi ni ma'am kanina, controlled environment. Nasa silong kami ng kanilang kubo. Ayan, kaya nakaupo po kami ng ganito. Pero not necessarily naman na kailangan nyo magpatayo ng kubo para ilagay nyo yung mga cuttings ninyo, no? Pero ang sinasabi ni ma'am, controlled environment. Pwede naman po siguro kayong gumawa ng, ma'am, pwede ba yung greenhouse, yung Yes UV po. film na Pwede plastic? Pwede rin po. Okay. Basta hindi lang po naaarawan directly. Yes po. At yung tubig, no? Yes Medyo, kasi ang purpose nito, pauugatin siya. Yes po. So how many days ma'am ang kailangan natin para mag-ugat po siya? Pagkatabas po natin, then It will ilalagay take, po natin. 2 weeks po. Ma'am, pansin natin ha. Okay. Ito ma'am, dalawa ito. Meaning po. ito yung mother, ano niya? Ano ba tawag dito ma'am? Ito po is rootstock, Rootstock. Okay. Tapos ito, sayon. sayon niya. So, ito na yung variety. So, lahat ng dragon fruit, meron kaming rootstock na iisang hybrid din po. Isang variety lang. Ano po yun? Red Thai Giant po. Okay, yun dapat yung rootstock na kailangan natin. Yes po. Tapos nag-iiba na lamang po yung sayon po niya. Pinaka-sayon. Yes po. Yun na po yung hybrid varieties. Okay, kung mapapansin ninyo, no, kung ipo-focus natin dito. So, para lang siyang pinasok, no? Yes po. Pero may technique din po yan. Sa maniwala kayo sa hindi, yung 5 tauhan sa halaman, lahat sila nag-try mag-graft. Walang nahiyang. Iisa lang. So, hiyangan lang din at saka art. Oh, okay. Yes. So, kahit sino, ibig sabihin? Kahit sino pwede. Kahit ako. Yes, pwede po. Pero depende na lang sa hiyang mo sa halaman. Okay, siguro kung green thumb ka na tinatawag Yes, nila, no? Ito yung rootstock niya, then yung sayon, parang tinulos lang, pero binutasan ng konti yan, ma'am, tama, no? Yes po. Oo, para may pasok siya. May nilagay pa po kayong chemical dyan? Wala na. Wala na po. Basta hayaan mo na lang siya mag-mature. Then, Yes. automatic na pag nag-roots na siya, ito na yung magiging halaman niya. Like Yes this, oh. So, may ano na siya. May Shoots na siya. may shoot na siya. Okay. So, 2 weeks ang hihintayin po natin ng mga ka-video. Tapos, after 2 weeks, na-transfer nyo na sila doon. Doon po sa taas naman. So, doon naman na-expose na sila sa araw. Okay, so kailangan lambingin muna, no? Kasi huwag mong papaarawan, huwag sosobra ng tubig para magkaroon ng roots, no? Yung cuttings natin. So, ang ganda, no? But this time, ma'am, paano ba yung range ng bentahan natin dito? Yung, kumbaga, yung presyo sa mga gustong bumili ng cuttings po ninyo. You can message us directly po sa aming Facebook page, Dragon Fruit Depot po. Or you can call us on 0943-4764-234 or 0945-105-9303. Okay. So, yun, no, mga ka-video, iba-iba kasi yung presyo, no? Kaya hindi Yes po po. na-mention yung price po dito dahil iba-ibang variety, ibang price. Iba-ibang price, yes po. Okay. Nakadepende sa variety po na bibili. Okay. Tatanong natin, ma'am. Ma'am, yung rootstock natin, gaano kahaba? Ideal. Itong katulad po nung ginagawa nyo dito. Ang rootstock po na ginagamit namin is nasa mga 15 inches po. Pero, bago ka makagamit ng rootstock, kailangan matured, pati si sayon. So, it will take sa rootstock 15 years na mature siya. Yes po. And sa sayon, it will take 10 years. Kailangan na maturity bago mo siya ma-graft and magamit sa pagpaparami. Okay, pero yung lifespan po ng Lifespan ng Dragon rooted fruit. and grafted is over 50 years. Yun na po yung study. Nagkaapo Pero, ka na. depende pa rin po sa management. Yes, nagkaapo ka na, may dragon fruit ka pa rin. Yes po. Ayun, so ang ganda pala dito, no, guys, no. I think it's better to start siguro, no. So, sa lahat naman, nag-uumpisa sa maliit lang. Yes. So, huwag kayong maliit lang yung lupa. So, hindi nagmamatter yun eh. Yes. Yung dedication mo na para magtayo ka ng kahit sa umpisa na maliit. Then, pagtagal, di pwede mong palakihin, di ba? Yes. This time naman, no, nalaman natin itong mga rooted cuttings po nila dito.
rootstock, okay? So this time naman gusto kong makita yung iba't ibang klase ng bunga. Kasi kanina nakita na natin yung mga puno, ngayon bunga naman, no? Yung varieties ng dragon fruit, no? Iba-ibang klase, iba-ibang size. Siguro yung Kulay. lasa. Iba-iba rin po. Okay, so tara, let's go! Guys, matakam muna kayo ah. Ayan, ayan. Okay po. Alright. Chocolate! Ayan. Hindi naman kaya chocolate yung laman nito, ma'am. Okay? Hindi siya ganun katamis, hindi siya ganun kaasin. Yes po. Balance. Tama pa rin yung ano ko, yung taste buds ko. Balance. Parehas po yan na first fruit dito sa Pilipinas. Sold out.